meron daw drama etong si Sara dito mga kababayan sa Hong Kong. Gamit-gamit yung salitang suka or pinabili ng suka. Yung idiom na salitaan ni PBBM, na binitawan ni PBBM sa isang proclamation rally mga kababayan ng Alyansa na binigdil ng kampo ni Sara Duterte at ginawang baon ni Sara Duterte papuntang Hong Kong. So pakinggan nyo mabuti to. Pakinggan nyo mabuti to ha. Ayan. Medyo mahaba itong kwento na ito, so mamaya nyo na singilin yung ayan, eto, pakinggan nyo mabuti to mga kababayan ha. Pakinggan nyo mabuti to. mga suspension order ninyo. Alam nyo, isa lang. Sa lahat-lahat siguro ng pagmamahal or generosity ni former President Rodrigo Duterte, isa lang ang stand out. Nag-iisa lang ang lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na ginawa ni Tatay Digong, ni former President Duterte sa akin. Kita nyo, yung karamihan dyan, mga taga-kingdom ni Kibulok. Hello? Okay. Dahil sa mga ganyan, nakakasuhan ako eh. Papakinggan nyo. Malay natin, di ba? Baka may inutusan dyan. Di ba? Alam nyo? Di ba? Okay. Isa lang. Paulit-ulit yan pag napapaisip ako sa tatay ko. Binigyan halaga niya at inulit-ulit niya sa akin ang kahalagahan ng edukasyon. Hindi niya ako... Sinasabi mo, inuulit-ulit sa'yo ng tatay mo yung kahalagahan ng edukasyon. Bakit mo pinabayaan ng DepEd? Diba? Bakit naging miserable ang DepEd sa pamumuno mo nung ikaw ang sekretary ng DepEd, Vice President? Diba mga kababayan? Sinasabi niya, lagi sinasabi ng kanyang tatay sa kanya, inuulit-ulit sa kanya kung gaano kahalaga ang edukasyon. Alam mo palang mahalaga ang edukasyon eh, bakit pinabayaan mo ang DepEd? Bakit hinayaan mo na yung mga computer na dapat ay nakakatulong sa mga teachers at sa mga estudyante nakabinbin lang sa isang bodega at inaamag, ginagabok? Di ba mga kababayan, bakit hinayaan niya na yung mga Nutriban pinamamahayan ng insekto at inaamag at hindi naibigay sa mga estudyante? Di ba mga kababayan, bakit hinayaan niya na maging bagsak ang antas ng edukasyon sa panahon na siya ang sekretary ng DepEd? Dito pa lang sablay na. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Tinigilan. Alam nyo, si PRD, yun pong mga nasa harap, kailangan nyo po umupo kasi hindi makakita yung nasa likod. Hindi siya tulad ng tatay ninyo na malambing, mapagmahal. Wow. Hindi ganyan ang tatay ko. Ang tatay ko galing siya sa generation na laging galit. Diba? Sino yung may mga magulang na yung generation na laging galit? Kita nyo, papaawa na oh. Yan. Galing dyan ang generation. Galing dyan ang tatay ko sa generation na yan. So lagi siyang galit. So sa akin, maalala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Ikaw, sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako noon, diba? Sabi ko, pusa o aso? Hindi daw tao. Hindi ka tao sa paningin ko.
kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. Grabe, no? So paulit-ulit niya yan na sinasabi sa akin. So syempre, pag ikaw bata ka, 'di ba? Papasok yan paulit-ulit dyan sa iyo. So ako din, habang ako ay nag-aaral, nung ako ay lumalaki, nag-aaral ka, elementary, high school, napasok na sa isip ko. At 4 years old hindi ko alam, baka sa tiyan pa lang sinasabihan na ako ng tatay ko, ikaw, hindi ka tao. O hindi ka... Kasi 4 years old pa lang, sa yearbook ko ng kindergarten, nakalagay doon, I want to be a pediatrician. Imagine nyo, hindi doktor alam ko kung ano ang specialty ko. Sabi ko, I want to be a pediatrician. Diyan pa yan hanggang ngayon, ang yearbook na yan. Kaya, nung ako ay paulit-ulit yun, alam ko na magiging doktor ako. Alam ko na magiging doktor ako. Nung panahon na kailangan mag-apply ng entrance exams, di ba? Kailangan natin mag-apply sa mga colleges and universities. Hindi nila alam, ng mga magulang ko, nag-apply ako sa University of the Philippines. Nung nag-apply ako sa University of the Philippines, syempre nilagay ko din naman yung science courses. Pero nilagyan ko din siya ng political science. Nung nakita ko ang result at nalaman ng mga magulang ko yung result, nakalagay doon na match ako na waitlist ako sa political science. So sobrang excited ko. Hindi nila alam na gusto ko mag-college sa Manila. Kaya sikreto ako na nag-apply. Sobrang excited ko. Sabi ko sa mga magulang ko, pumasa ako ng UP. Pero political science kasi yung kurso. So sabi ko, gusto ko sana pumasok ng UP Diliman yun eh. UP Diliman. Tapos political science yung kurso. Sabi ng nag-wild. Galit. Naggalit si PRD. Sabi niya, di ba, sabi mo, simula nung bata ka pa, gusto mo maging doktor? Pre-med ba ang political science? Tapos sabi niya, hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. Kahit saan man yan. Sabi niya, dahil kilala ko ang ugali mo, anak kita. Alam ko kung anong ugali mo. Sabi niya, marirecruit ka lang ng makabayan. Aakyat ka. Totoo ito, sinabi niya. Aakyat ka ng bundok. Magiging NPA ka. Ikaw ang magiging head ng New People's Army. At ikaw ang makakalaban ko pagdating ng panahon. Pakinggan nyo Kaya hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. So sabi niya, pumili ka. Kahit anong paaralan dito sa Davao, pumili ka dyan. So sabi ko sa mama ko, Ma. So sabi ng mama ko, sige na lang, kasi sinabi mo man doktor, so mag-pre-med ka na lang. Okay. Nag-pre-med ako. Tapos, syempre, papunta akong doktor, so binilisan ko yon, natapos kaagad ako, and then ito na, mag-medicine na. Sobrang excited si President Duterte na magpapasok na ako ng medicine proper. Siya ang pumili ng paaralan. Siya ang pumili kung saan ako titira. Grabe, no? Tapos, pumunta na lang siya sa akin at sinabi niya na,
Ayan na, may school ka na, na-enroll ka na. Hindi, doktor nga daw siya eh. Hindi naman daw siya abogado eh. Doktor daw siya mga kababayan pero hindi pa niya sinasabi yung about sa pagiging lawyer. Yung ikinikwento niya dito about do sa pinag-aralan niya nung siya ay nag-aaral as a medicine as a doctor mga kababayan. Kasi nga medicine yung inaano niya. So ngayon kung titingnan niyo mga kababayan, 'di ba? Natatandaan niyo ba nung panahon na ospital etong si Laika Lopez? Bakit hindi niya ginamit yung kanyang pinag-aralan dito kay Laika Lopez? 'Di ba mga kababayan? Parang wala siyang alam nung panahon na etong si Laika Lopez mga kababayan nagpalipat-lipat ng ospital. And then mga kababayan, kung makikita nyo, hindi niya ginamit yung pinag-aralan niya as a doctor. Kung totoo na nag-aral nga siya, mga kababayan, kung totoo yung sinasabi niya dito, na kwento niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. May bahay ka na, pumunta ka na lang doon ng ganitong date. So pumunta ako doon. Pagdating ko doon, kompleto na. May kama na ako, may washing machine, may refrigerator, may kotse pa. Grabe no, yaman nila. Ganyan siya ka-excited. Sige, Napakayaman. Mami, kita sa tatay ko. Huwag ka mag-alala. Ganyan siya ka-excited noong ako ay medicine na. Tapos, syempre, hindi naging successful yung aking pagpasok sa School of Medicine. Isang taon pa lang, 1 year, actually 1 sem pa lang. First sem pa lang, alam ko na parang fish out of water. Alam nyo yung, bakit madali para sa kanila, nahihirapan ako. Sobra. Diyan papasok yung diyan papasok yung inisplok ni Montulfo kung alam nyo yon. Di ba mga kababayan? Kaso yung inisplok ni Montulfo about sa loyon. Pero mga kababayan, kung titingnan ninyo, alam ko natalakay ko yan sa inyo, 2024, na kung saan may ibinulgar etong si Montulfo mga kababayan, na hindi nga niya alam kung etong si Sara Duterte, talagang yung like abogado mga kababayan kasi nga parang nag-aral lang daw ito sa Pocho-Pocho na eskwelahan mga kababayan kasi dun po sa isang eskwelahan na mataas yung standard, hindi siya pumasa mga kababayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Tapos dumating ang second sem na halos hindi na ako pumapasok. So kinabahan na ako. Kasi 'di ba sa sabi dito Zulaika Lopez, hindi. Zulaika Lopez nga pero pagka isinort niyo pagka pinaikli niyo yung pangalan Laika Lopez. Probinsya, 'di ba sa Atua, pagpadala ka sa Manila kasi ako nag-med school, pag ipadala ka sa Manila, parang malaking send-off 'yon. Congratulations sa anak ko, graduate ng ganito. Congratulations at magiging doktor yan. Class of. Ganon, diba? So ako, syempre kinabahan na ako kasi hindi ako makakauwi. Pinadala ako sa Manila para maging doktor. Tapos uuwi ka, drop out. Nag-apply ako ng, naisip ko pa noon, nung pinag-iisipan ko, ang kapalaran ko, sabi naman ng tatay ko, doktor daw o abogado. So dito na lang ako sa abogado. So lumipat ako, nag-apply ako sa San Beda College kasi at the time na nagdesisyon ako, San Beda College na lang yung bukas sa mga exams, entrance exams. So hindi ko pa sinabi kaagad sa mga magulang ko na nasa San Beda na ako. Nalaman na lang nila dahil nagsabi ang driver. Sabi niya, hindi na yan siya pumupunta ng Cavite. Lagi kaming nandyan sa Menjola. Nung nalaman niya na nasa law school ako, sobrang, I think mas masaya siya nung nalaman niya, mas masaya siya, mas excited siya noong nung papasok ako ng med school, nung nalaman niya na nag-apply na ako ng law school. Tapos,
Siyempre, sinabi ko sa inyo, di ba? Hard love. Hard love yung generation ng parents natin, mga magulang natin. So, nung mga panahon na nag-aaral ako sa law school, may mga panahon na papagalitan din ako na sinasabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo ayusin yung law school mo, magiging kabit ka lang ng politiko. Pakinggan nyo mga kababayan Ganyan. ha. Ganyan siya kung, di ba pangit pakinggan sa atin? Pero ganyan yung Napakasakit naman nun para sa part ni Cathy Binag, Vice President Sara Duterte. Napakasakit naman nun para sa part ni Cathy Binag kasi parang tinitira mo dyan na kapag ka hindi nag-aral na maayos sa law school, magiging ano. Alam nyo na yon mga kababayan. style niya para idikdik sa'yo na mag-aral ka. Tapos meron pang isang beses na sinabihan niya ako, alam mo, kung hindi ka mag-aral ng mabuti, magiging halaman ka lang dyan sa gilid. Ganyan yung force by which he emphasized into my brain that I need to become a lawyer. So nung pumasa na ako ng bar, doon ko nakita ang pagbabago sa magulang ko. Ah. Hindi sa nanay ko dahil ang nanay ko sobrang supportive nun. Kahit maging halaman ako, didiligan ako nun Ganyan kabait ang nanay ko. Diba? Pero nung nakita niya yung grade ko sa bar exams at nakita niya na mas mataas yung grade ko sa bar exams kesa sa kanya nung tatay ko. Hoy! At hindi lang 0.1, 0.2, 0.3. 5 points ang layo namin sa grado. Matalino pala si Sara Duterte. Bakit hindi maipaliwanag kung saan napunta yung pera ng taong bayan? 'Di ba napakatalino pala niya mga kababayan kaysa sa kanyang tatay. Ano po, bakit hindi niya maipaliwanag yung katanungan ng mga taga-kamara kung paano nalustay, kung paano ginastos yung pera ng taong bayan? Matalino pala Bakit hindi kaya magpaliwanag? Doon siya nagbago. Parang naging tao na ako sa paningin niya. Lalo pati, pag every time nababanggit yung grade sa bar, hindi na siya talaga nagsasalita. Tapos lagi ko pa sinasabi sa kanya, sabi ko, partida yan pa ha, kasi hindi ako nag-aral Kung nag-aral ako, top-notcher ako Bah, yabang So ngayon, doon. Sabi ni Kuya Tommy, dinoktor na Sir Jake. Huwag kayo maingay, sinasakyan na nga lang natin Nakita ko na iba na siya kung hindi na parang anak ka lang, hindi na parang pantay na kami. Tao na ako, buong tao na ako sa paningin niya. Ganyan yung emphasis niya. Bilisan nga natin. Education. Kaya ganyan din, hanggang ngayon, ganyan din. Alam nyo ba, sa mga apo, kabahan ka pag nagtanong na si PRD kasi didiretso yan, anong grade na ito? Anong eskwelahan? Ito anong grade na? Anong eskwelahan nito? Ito anong grade na? Anong eskwelahan? Ganyan. Si PRD kamusta ng apo. Hindi siya, uy, masaya ka ba? May boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na? Saan mo gusto kumain? No. Pag makita niya, anong grade na? Anong eskwelahan? Anong grade na? Anong eskwelahan? Okay. Nag-aaral? Okay. Ganon pa rin. Ka-hardliner siya sa education. So yan yung talaga, pinagpapasalamat ko sa kanya. Dahil kung hindi ako naging abogado, lalo pati yung mga pinagdaanan ko ngayon, hindi ko siya, kasi ngayon naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan ko. Siguro kung hindi niya pinilit, hindi ako ganito ka-confident sa aking ginagawa. So sana din, sa inyong lahat, ganun din. Kaya nung nangangampanya ako nung 2022,
Lagi kong sinasali ang kampanya, plataforma ko ang edukasyon. Sana ganun din ang inyong mga anak, Plataforma ang edukasyon, mga kababayan, naniniwala ba kayo na mahal talaga ni Sara Duterte ang edukasyon, mga kababayan? Plataforma po ba talaga niya yan? Kasi di ba pinagbigyan siya ng pagkakataon ng administrasyon ni PBBM na sundin yung kanyang plataforma sa education. Diyan po sa DepEd, kaya nga siya ginawang sekretary ng DepEd. Pero ano po ang ginawa niya, mga kababayan? Nangamal ng confidential funds, di umano, mga kababayan, hindi maipaliwanag kung nasaan ang pera ng taong bayan. Bumagsak ang antas ng edukasyon sa panahon po na siya ang sekretary ng DepEd. Walang maayos na proyekto, mga kababayan. Yung mga target na dapat may ipapagawang eskwelahan, marirepair na eskwelahan, hindi nakuha yung target, bagkos mas mababa pa. Yan ba ang sinasabi niya, mga kababayan, na plataforma niya para i-boost yung edukasyon or pataasin yung antas ng edukasyon dito sa Pilipinas? Di ba, mga kababayan, walang nangyari nung siya ang sekretary ng DepEd na dumating pa nga sa point na kinakailangan namin mga vlogger na mag-rally para lamang mawala siya sa kanyang posisyon bilang sekretary. Kasi nga, hindi na maganda yung takbo ng DepEd, pabagsak ng pabagsak yung antas ng edukasyon nung siya ang sekretary noong mga panahon na yon. Buti na nga lang, mga kababayan, magaling yung pumalit sa kanya, si Secretary Angara, at nakita agad kung ano or kung gaano katindi yung anomalya, mga kababayan, sa DepEd nung panahon po niya. Di ba, mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin. inyong mga kapatid, ang inyong mga apo, na huwag ninyo silang tigilan. Dahil minsan, ako pag pumupunta sa mga barangay ninyo, sa mga municipality ninyo, meron talaga akong naririnig na sumasagot na, college graduate naman pero wala namang trabaho. Pero, iba din ang trabaho ng college graduate at natapos lang ng grade 6. Iba talaga yon. Iba yung oportunidad na dumadating sa mga nakapagtapos kesa natapos lang ng grade 3, grade 4. At madami yon. Madami yan sa ating bayan ngayon. Na pagdating ng high school, ay sinasabihan yung mga anak, kailangan mo na magtrabaho, tumulong sa pamilya. Kaya dapat, wag nating tigilan ang ating mga anak. Paulit-ulit talaga yan. Edukasyon ang susi ng pagbabago ng buhay nila. Kapal, no? Pagpapasalamat para kay PRRD para sa edukasyon. Ang susunod po ay ang pagpili natin ng kandidato sa 2025, ngayong darating na buwan. Kaya bawa mo na tagam, nakakaon ba akong tagam atong 2022, no? Yan lagi ang, meron pa isang beses, Bisaya, sa Cebu. Ay, sa Cebu ba ito? O sa Cagayan de Oro. Basta, usually kasi pag Bisaya, di ba, diretso na silang istorya, wala na silang break. Wala break. Inday Sara, anak ko, yes ma'am. Ano siya, nagkakaon kag tagam, no? Ana na lang ko sa iya, ha. Sakdi na lang, ma'am. Basta ikaw, makakaon ka og sakto, okay na ko. Ayaw ko kasi, masakit sa akin ang sabihin ang sorry sa inyong lahat. I-explain ko na lang. Ayan niya, pakinggan nyo, ha. Saan ako pumunta? Sabihin ko sa inyo, sa Samar. Ito talaga mga maalala ko, Samar. Pangasinan, Batangas. Dito sa Mindanao, sure na moingon na siya. Moingon na gina sila o imuhaning salatanan. Wala na lali sa Mindanao. Bago lang, saan yun? Bago lang. Pakinggan nyo, ha. Ay, kahapon. Kasi dinala ko yung youngest ko sa Disneyland. So na yung mga taga Cebu. Ana ang mga taga Cebu. Kaya ba kay Inday Sara, no? Nabudol ba may tungod nimo? Tungkol na yan kay PBBM. Ang sa Samar, sabi sa akin, maalala ko yun. Kaya ba ka? Inday Sara, Tagalog siya kay kanang waray man na sila dito, no? So nagtagalog siya sa ako. Sabi niya, alam mo, na-scam kami dahil sa iyo. Di ba? Lalaki po, ito siya niya, senior ba? So, wala na lang yun ko ni Kuana. Na-scam din kami. Sa totoo lang, mga kababayan, na-scam din kami dahil kumabit ka kay PBBM noong panahon ng 2022 presidential election. Alam mo ba, kung hindi ka dumikit kay PBBM, hindi ka naman talaga namin iboboto.
Lalo na, hindi ka ikakampanya ng mga vlogger nung panahon na yon. Kaso ang problema mga kababayan, nakitandem siya kay PBBM. Siya na nga mismo nagsabi sinadya niyang piliin etong si PBBM kasi kita niya yung track record ni PBBM. Yan po ay sinabi mismo niya doon po mga kababayan sa Tacloban kasi hindi naman siya kilala sa Tacloban at wala siyang boto doon mga kababayan. Ngayon, nung sinabi niya na kaya siya nakitandem kay PBBM dahil kita niyang napakagaling nitong si PBBM at siya yung nagpresenta na maging vice-presidente ni PBBM mga kababayan, isinuportahan siya, ibinoto siya ng mga taga-Tacloban. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kung etong si Sara Duterte mga kababayan hindi running mate ni PBBM, hindi naman talaga iboboto yan ng mga Marcos loyalists. Ang problema lang, nakirunning mate yan kay PBBM kaya sinuportahan. Naalala ko, pasensya na sir. Pasensya na. So, akala ko kasi, Yan. ito na naman tayo sa maling akala. Hindi totoo ito. Akala ko kasi, gusto niya ng mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi, ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nabuto lagi. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, gusto ng presidente ng unity. Kaso mahirap sundin yung unity kapag kakita mong may bulok sa hanay. Nakuha niyo yung pinupunto. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kapag hinayaan mo na yung bulok, kadaes ng mga sariwang prutas, mahahawa pati yung iba Nakukuha niyo yung pinupunto natin mga kababayan. Let's say sa isang bungkol o sa isang bungkus na prutas, may isang bulok doon tapos hinayaan mo lang mga kababayan, yung bulok na yun doon sa isang bungkus ng prutas, mahahawa at mahahawa yung iba. Kaya anong nangyari mga kababayan? Anong dapat mong gawin? Kailangan tanggalin yung bulok na yun para hindi mahawa yung iba. So mahirap sabihin na unity at saka yung sinasabi niya na pagpapatuloy, means yung mga proyekto ipagpatuloy, mga kababayan, ginagawa naman ng presidente po natin, ipinagpapatuloy ni PBBM yung pagpapatayo mga kababayan ng mga ng istruktura dyan po sa ating bansa. Yung mga tulay mga kababayan, ipinagpapatuloy ng presidente yan. Bagkus nga, kita niyo mga kababayan yung mga palpak na proyekto ni Duterte, si Presidente Marcos mga kababayan ang umaayos. Hindi siya nagdadalawang isip na ipagawa yung mga palpak na proyekto ni dating Pangulong Duterte. And then mga kababayan, yung sinasabi niyang unity, lagi naman sinasabi ng presidente, dapat magkaisa. Kaya nga hinahayaan ni PBBM na batas ang humusga sa'yo, na batas ang masunod para magparusa sa'yo. Hindi nakikialam ang presidente. Dahil nga, nire-respeto ka pa rin ni PBBM kahit hindi mo nire-respeto si PBBM bilang presidente ng ating bansa. Nire-respeto ka pa rin ni PBBM bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas at bilang isang tao na naging kaibigan po niya. Kahit binabastos, binababoy niyang presidente, nire-respeto ka pa rin kasi hindi siya nakikialam at hinahayaan niya na yung batas ang humusga sa'yo at magparusa sa'yo. Ako, sumusunod ako sa tatay ko. Ibig sabihin, ayan, sa trabaho ba? Hindi ako sumusunod sa tatay ko sa personal. Kaya nga ako nagtatago, di ba? Hindi, sumusunod ako sa trabaho. Nadulas ka na Sumusunod ka talaga sa tatay mo. Kaya nga yung kagustuhan ng tatay mo na maging presidente ka agad-agad, sinakyan mo, sinundan mo. Kasi kung hindi mo sinusunod ang tatay mo, hindi mo hahayaan na magsagawa ng kaguluhan yung mga taga-suporta ninyo para iluklukan ng sapilitan bilang presidente at patalsikin ninyo ng biglaan at mabilisan yung nakaupong kasalukuyang presidente. Di ba mga kababayan, yung tatay lang naman niya yung hindi makamove on sa kapangyarihan kaya sunod-sunod yung pag-atake kay PBBM. Kaya nga kahit pinagkatiwalaan siya ni PBBM, binrake niya yung tiwala ng presidente para puntahan yung rally ng kanyang tatay na pilit pinapatalsik ang presidente ng Pilipinas. Mayor siya. Nag-vice mayor siya. Vice mayor ako. So, ang ginagawa ko, there has to be something, added value ba? Value added sa iyo. Diba? Kasi paano ba naman na binoto namin ito si Rodrigo, pero binoto ka namin, wala namang value added.
Ah. Wala namang dagdag na kahalagahan sa iyo. 'Di ba? So sumusunod ako sa tatay ko. Nag-vice mayor siya, nag-vice mayor ako. Nag-mayor siya, nag-mayor ako. Noong, sandali. Oo nga, nambudol talaga sila dito sa Hong Kong. Ma'am, mamaya na yan, President. Wow. Sandali lang. So, nung mayor ako, ano ba yung targets ko as mayor? 'Di ba? Kasi kailangan may value added sa iyo. Ah. So sabi ko, okay, ganito na ang nagawa ng administration ni President Duterte. Saan pa ba natin dadalhin ang Davao City? So may target kami. Nung umalis ako sa Davao City as mayor, number 4, most competitive city na ang Davao City. Ah. Number 8 na kami sa mga pinakamayaman na syudad sa buong bansa. Insurgency-free na ang Davao City. Alam nyo, buong term ni PRD, hindi niya natapos talaga yung problema ng Pakibato. So nung taga-Pakibato mo, ma'am? Mabiyagin na ingon ni PRD, siya mag-NPA lang ka sa Pakibato, ikaw kalaban sa mga sundalo. Ayaw, ganda din na sa UP. Okay. Diba? Hindi niya natapos. And sa akin, meron kasi insidente doon na ako ang mayor, namatay yung opisyal, na napagalitan ako ng nanay. Tiga Visayas yung pamilya. Ah. Kausap ko siya sa phone, sabi ko, ma'am, pasensya na, namatay yung anak mo, ganyan. Napagalitan niya ako. So sinabi ko, sige, tapusin natin yan. So tinapos namin. In 3 years or 4 years, in 4 years, tinapos namin yung problema sa Pakibato. There has to be something new and something better in you. Akala ko kasi ganyan. Dito ko lang naintindihan na hindi pala lahat ng tao pareho ko mag-isip. Naks naman! Yun yung naging problema. So yun yung kailangan ko ihingi ng pasensya sa inyong lahat. Dahil, sabi nga ni Pastor Kibuloy, dapat lang siguro mangyari ang mga nangyayari para makita natin. Kawawa lang siguro ang mga tao, ang bayan, pero if we talk about the divine, maybe there is a reason for what is happening. Pakinggan nyo ah. So yun. Ngayon, pipili na naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga butante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin ay paulit-ulit ba? Pabalik-balik lang. Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Nako! Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tinitingnan kung ano ba yung karakter, totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ganyan tayo ang ugali ng mga Pilipinong butante. Kaya siguro... Oo, kaya tayo nabudol ni Robin Padilla, di ba mga kababayan? Kaya tayo nabudol ni Robin Padilla kasi nga unang-una sikat. Pangalawa mga kababayan, akala natin tutuparin yung pangakong federalism. Hindi naman nangyari. Kaya nga nabudol tayo ni Robin Padilla lahat mga kababayan. Kasi nga, akala natin matalino si Robin Padilla, yun pala hindi. Akala natin mga kababayan, may isa sa katuparan yung isang lagi niyang sinasabi yung pangako sa taong bayan na federalism, yun pala hindi. Tapos ang pinakamasakla pa mga kababayan, na pambubudol na ginawa sa atin, akala natin para sa taong bayan yung interes ni Robin Padilla, yun pala ay para sa mga Duterte. At ang ginagawa ng mga Duterte mga kababayan ay sirain at ilaglag, ibagsak ang gobyerno ng bansang ito. So kung titingnan nyo mga kababayan, tama naman yung sinasabi ni Sara Duterte na huwag kayong bumoto porket sikat. Ang iboto ninyo yung napatunayan na may nagawa na talaga. Sino ba yung may mga nagawa na? Siyempre yung mga naging senador na mga matatagal na marami ng batas na naipasa. Kaysa naman doon sa isang senador na 3 taon na, halos magta-3 taon ng nakaupong senador, parang nag-OJT pa rin. Di ba ipagpatuloy pa natin? Dapat, sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yamin Inday Sara dahil sa iyo?
Eh di ba ini-endorse mo si Kibulok? Eh di ba sabi mo hindi ka magi-endorse, bakit mo ini-endorse si Kibulok? At saka si Bato de la Rosa. Ang gagawin ko para sa inyo, sasabihin ko, ano ba ang kailangan nating gawin as voter? Ano? Una, huwag natin ibenta ang boto natin. Ay! 'Di ba? Ngayon, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa... Yan na, ma'am. Nandito na tayo sa topic na gusto mo, ma'am. Ayuda. Eto, sa mga kababayan natin Pilipino, yung mga nagtatanong sa akin, nagme-message, yung mga, lalo na, yung mga taong malalapit sa akin na nagrereklamo kasi nawala na yung tupad, nawala na yung AX, nawala na yung AKAP, mga kababayan, nawala na yung tupad, yung inaasahan nila, na mga kababayan Pilipino po natin na nasa laylayan ng lipunan, nawala na yung AKAP. Eto, pakinggan nyo si Sara Duterte kung bakit nawala. Ganun na ang mga politiko ngayon. Bibigyan ko kayo ng example ng experience ko sa mga pagbibigay ng ayuda o vote buying. Noong barangay election na nakaraan, bago lang, tinanong ko yung isang kaibigan ko, ano bang ginagawa mo na suporta sa barangay candidates? Tapos sabi niya, ang ginagawa ko, humihingi ako ng tupad at AX at binibigay ko sa mga barangay captain para ibigay nila sa supporters nila. So sabi ko sa kanya, okay, hindi ko magawa na ganyan yung suporta na ibigay ko sa mga local barangay candidates. Pero totoo yan. Hindi man pinag-uusapan, pero totoo yan na nangyayari. Nakikita nyo yan. Nakikita nyo yan doon sa mga probinsya ninyo. Kaya ang una, huwag natin ibenta ang boto. Pangalawa, pag tumingin tayo ng kandidato, tingnan natin kung ano yung promises na ginawa niya o sinabi niya noon. Tapos, tingnan natin, binigay ba niya yung kanyang promise? Saad? Unsa sa Tagalog ng promise? Pangako sa'yo? Binigay ba niya ang pangako niya sa'yo? O iniwanan ka lang niya sa ere? At sumama sa iba? Ganyan. Ang pangalawa, na kailangan natin isipin. Itong kandidato na ito, paulit-ulit ko na ito binoto Sinasabi niya, masama yung ayuda. Kasi yung ayuda daw mga kababayan ginagamit sa pamumulitika. Pero mga kababayan, siya nga mismo, nung siya ang sekretary ng DepEd, namigay siya ng ayuda, envelope pa yun. Malaking ayuda. Hindi lang kakarampot na ayuda mga kababayan. Malaking ayuda yung ipinamimigay niya. Kaya nga may mga umamin na sinuhulan at nakatanggap ng envelope. Ikaw, BP Sara, hindi mo kasi nakikita yung hirap ng mga kababayang Pilipino natin na nasa laylayan na nagtiwala sa iyo noong 2022. Kaya madali sa inyo na sabihin na yung AKAP, AX, yung tupad na yan, dapat alisin na kasi ginagamit ng mga politiko sa pamumulitika. Alam niyo ba mga kababayan, sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, yung mga taga dito sa amin mga kababayan na tuwang-tuwa tuwing magwawalis ng kalsada, maglilinis mga kababayan ng kalsada dahil nga member ng tupad. Ngayon nakita ko nung isang araw, biruin nyo mga kababayan, galing sila ng tumanggap ata sila ng 3K nung sa DSWD. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Tinanong ko sila, pumay-out na ba kayo sa tupad? Sabi nila, wala nang tupad. Nakakalungkot nga kasi wala na yung tupad. Ang laki pa naman na naitutulong sa amin nun. Sabi ko, panoorin nyo kasi yung mga video ni Sara Duterte. Siya lang naman kasi yung tutol na tutol dyan sa tupad na yan at yung kanya mga kaalyado. Ayaw nila niyan. Pagkatapos nilang pakinabangan, yung mga ayuda, ilagay yung mga malalaking mukha nila doon sa mga tarpaulin. Ngayon, sinisiraan na nila yung ayuda na nakakatulong sa inyo. Sabi ko, ayaw ko magsalita ng against sa kanila, pero panoorin nyo na lang yung mga video ni Sara Duterte, ni Bato de la Rosa, kung paano nila husgahan, batikusin, yung mga ayuda na natatanggap ninyo. Tinatanong ko yung mga tao, kapag ba binibigyan kayo ng ayuda, sinasabi ba na iboto ninyo yung mga politiko na nagbibigay ng ayuda? Wala naman daw sinasabi, basta na iabot yung ayuda, okay na yun. Napakaganda nun kasi nakakabalik, bumabalik sa taong bayan, yung pera nila, yung tax nila na binabayaran, natatanggap ulit ng taong bayan. Alin ba ang gusto ninyo?
Yun napapupunta sa taong bayan yung ayuda or kinukurap lang ng mga politikong kurap. 'Di ba mga kababayan? Mas mabuti pa kahit papaano natatanggap ng mga kababayan Pilipino natin yung ayuda kaysa kinukurap ng mga politikong yan at hindi alam kung saan din lahat hindi maipaliwanag kung paano nilustay. 'Di ba mga kababayan? Madali sa kanila Madali sa kanilang magsabi na yung mga ayudang yan ginagamit ng mga politiko sa pamumulitika kasi nga ginawa nila yan. Ginawa po nila yan. And then ngayon ipupunas nila sa iba yung problema. Sana kasi bago nyo isipin ang sarili ninyo, isipin ninyo yung mga taong nasa laylayan na nagtiwala at sumuporta sa inyo. Ang problema kasi, ang iniisip ng mga to yung sarili po nilang kapakanan. Kaya nga wag na ninyong iboboto yung mga ganyang politiko, yung mga trapong yan. Kasi nga, unang-una yung kakarampot na nga lang na nakawin nyo pa sa taong bayan. Ano ba sinabi nito noon? Ano bang nagawa niya? Ano bang rason niya? Bakit hindi niya nagawa? At ano yung mga totoong nakikita ko na nagawa na? Yan yung pangalawa. Pangatlo, ito talaga. Wala sa buong mundo ang makakakontras. Ayan, sabi nga dito sa ibang bansa, nagbibigay din ng ayuda sa mga kababayan nila. Legal yan. Legal naman po talaga ang pagbibigay ng ayuda. Ewan ko nga lang sa mga ito kung bakit galit na galit sila sa pamimigay ng ayuda. Pero kapag tinatanong ng taong bayan kung nasaan ang pera nila, hindi nila maipaliwanag. Ang pagkakalam ko kahit sa Japan, mga kababayan, may ayuda ding ibinibigay. Di ba mga kababayan? Kahit sa Japan, may ibinibigay ding ayuda. Kahit sa ibang bansa, may ayuda din na ibinibigay at yan po ay legal. Hindi ko lang alam mga kababayan kung bakit ganun ang tingin nila sa mga ayudang ibinibigay sa taong bayan. Kasi alam nyo ba, kung nakikita lang sana niya, yung ngiti at pasasalamat ng mga taong nakakatanggap ng ayuda, napakasarap sa pakiramdam nun. Kasi nakikita nyo na bumabalik yung pera nila sa kanila. Mga kababayan, hindi naiibulsa ng mga politiko. Pero, ewan ko kung bakit galit na galit sila dyan. Sa akin, kahit isa, nito. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Ang lolo ko, governor ng Undivided Davao. Cabinet member ni Marcos Sr. Ang tatay ko, vice mayor, mayor, president. Mga kapatid ko, mga politiko din. Hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto na. Kita nyo, cabinet member pa ni former President Ferdinand Marcos Sr., mga kababayan, yung lolo niya. Tapos sasabihin nila, noong panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr., napakagulo. Napakagulo mga kababayan daw. At di ba sinasabi ni Basti Duterte, diktador. Di ba mga kababayan? Nung panahon nga ni former President Ferdinand Marcos Sr., cabinet member pa yung lolo niya, yung tatay ni Digong. Ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Duterte ito, pero ano ang itutulong niya sa bayan? Ano ang magagawa niya para sa bayan? Kaya hindi pwede na pabalik-balik lang na apelido ang binoboto natin. Kailangan yung anak, yung apo, yung asawa, kapag tumayo sa harap ninyo, ay meron siyang sinasabi. Di wag nyo nang iboto si Sara kasi political dynasty yan . Hindi yung tatayo siya at dahil Duterte siya, kakanta na lang siya para sa inyong lahat. Pangako sa'yo. May ads pa! Takpan muna natin. I bet. Wait lang may ads pa. Ang tuhod? Ang layo? Fleabag. It's kind of basic. Ay, eto. Tindi nito, may ads pala to. Diretso natin. Next ko na lang So bakit yan pa rin ang pipiliin ninyo? Sabi niya nasubukan na kasi. So syempre ako, hindi na lang ako nagsalita. Pero nakita ninyo yung ang ating behavior sa pagpili ng kandidato. Dahil anak, apo, asawa, nasubukan na kasi, parehong apelido, go, bibigay ko na yung napaka-special na right ko na bumoto. So mahalaga, hindi dahil anak, hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto nyo na. Pag-isipan ninyo, ano ba ang dala niya sa lamesa? Ano ba ang dala niya para sa bayan? 3, huwag ibenta ang boto. Ano ang mga pangako na napako? At pangatlo ay, hindi dahil galing yan sa sikat na pamilya, ay iboboto na ninyo kaagad. So tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating senador. Kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Kapag ka daw inutusan bumili ng suka, automatic daw may abilidad na yan. Si Philip Salvador ba may abilidad?
Ha? Si Philip Salvador ba may abilidad? Mga kababayan, ako nagtatanong lang naman. Si Philip Salvador ba, ano bang abilidad ni Philip Salvador para sabihin ni Sara Duterte na may abilidad? Etong mga Team Suka na ito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Diba? Saan ang galing ang abilidad niya? Siyempre, kung saan yung bilihan ng suka, doon yan sa shortcut na daan. Hindi yan sa, sa malayo na daan. Para mabilis dumating ang suka. Pangalawa, inutusan. Tingnan nyo mga kababayan ha, kung gaano kabobo. Hindi ko naman sinasabi na, mga kababayan, tingnan nyo kung gaano simpleng idiom lang. Ginagawa nilang real life. Ika nga mga kababayan. Simpleng idiom lang, hindi maunawaan. Kita nyo, sa kanila, ginawa nilang literal. Yung idiom na salita ng presidente, ginawa po nilang literal. Saan bumili ng suka? Napadaan sa barkada. So, ang sinabi ay, ayun na ng manggamamba ka. So, ang sinabi niya ay pare, pahatid naman ito ng suka namin sa bahay kasi diba? Kailangan yan doon. Dito nang muna ako. Anong nangyari? Diba? Abilidad. So, mahalaga yan. At kailangan natin pag-isipan itong eleksyon na ito. Kailangan natin baguhin ang ating pagpili ng kandidato. So, yan ang aking mensahe para sa inyong lahat ngayong araw na ito. Mensahe ng pagpapasalamat, mensahe ng edukasyon, at mensahe ng pagbabago kung paano tayo pumili ng ating mga senador. Ayan, mga kababayan cut na natin dyan. Diba, tingnan nyo mga kababayan yan ba yung mga didisit dyan? Ito ba iluluklok nyo yung presidente? Simpleng idiom, ginawang literal? Ikinuwento pa. Diba mga kababayan? Paano ang bansang Pilipinas pag naging presidente to? Simpleng idiom, ginawang literal. Tapos sasabihin kapag daw yung mga inutusang bumili ng suka na tumatakbo sa pagkasenador, yun daw yung may mga abilidad. Anong abilidad ba meron si Philip Salvador? Si Philip Salvador ba mga kababayan, siya na nga mismo nagsabi, hindi siya abogado, hindi siya engineer, hindi siya doktor, siya ay artista na tumatakbo sa pagkasenador. Paano siya magiging epektibo mga kababayan? Kung hindi niya alam, kung wala siyang panukalang batas, kung hindi niya alam kung paano gumawa ng batas. Diba mga kababayan, wala nga siyang plataforma Tapos sasabihin mo may abilidad. Diba matuto na kayo. Dahil yung mga na-scam na budol ni Robin Padilla, matuto na tayo mga kababayan. Yung mga naniniwala kay Vice President Sara Duterte at gusto siya na maging presidente, yan ba ang gagawin ninyo? Presidente, gusto nyo? Simpleng idiom di alam. Paano pa kaya kapag uma-attend na yan ng mga bilateral summit? Paano pa pagka uma-attend na yan ng debate mga kababayan sa ibang bansa? Lalo na ng mga matitinding pagpupulong sa ibang bansa, paano niya i-present ang bansang Pilipinas? Di ba kawawa lang lalo ang Pilipino? Kawawa lang lalo ang Republika ng Pilipinas? Ito nyo nga kung gaano katindi, sinasabi niya, mahal niya ang edukasyon. Pero ano yung sinasabi niya sa ginagawa niya? Napakalaki ng pagkakaiba. Napakalaki ng pagkakataliwas. Kasi nga mga kababayan, iba po kasi nagsasalita. Mabango ngayon, oo. Mabango yung ipinapakita nila or malinis, ipagpalagay natin, langit yung ipinapakita nila ngayon, pagkatapos ng eleksyon, impyerno na yan. Mga kababayan, ano po? Anyway, shoutout po sa inyong lahat mga kababayan Kita nyo kung gaano kagaling mambola. Dadaanin kayo sa kwentong kutsero, sa kwentong barbero mga kababayan. Papakitaan kayo na langit na mga pangako. Pero pagka nanalo na, impyerno na pala mga kababayan. At hindi nyo na sila malalapitan. Yan po yung totoo dyan. Kung ngayon pa nga lang gusto nang tanggalin yung mga bagay na nakakatulong sa mga simpleng mamamayang Pilipino na nasa laylayan, kung ngayon pa nga lang gusto nang tanggalin yon, paano pa pagka-presidente yan? Baka wala nang maabutan ng taong bayan at lahat nasa bulsa na. Diba mga kababayan? Ayaw kasi na may kahati Ayaw na may kahati, kaya nang gagalaiti sila dun sa mga ayuda na natatanggap ng mga kababayan po nating Pilipino. Kaya nang gagalaiti sila, ayaw nila na may kahati. Gusto nila lahat nasa bulsa lang nila.